Malaking tulong po sa amin ang saging na ganito dati, kasi nung una po ay ang kilo lang po ng saging ay 8 pesos, 8 piso po kada kilo. Pero noon po ay malaking tulong na yung 8 piso kada kilo sa amin, kasi nasusurvive naman po ang pang-araw-araw sa tulong po ng ating Panginoon na binibigyan ng blessing sa araw-araw. Ayan po, at isang magandang umaga po sa inyong lahat. At ngayong araw po na ito ay babalikan ko po yung aking pinunlang pichay, kung ano na po ang resulta ng aking pagpupunla at kung pwede na po ba siyang itanim. Kasi po 3 weeks na po siya ngayon, at baka po pwede na siyang i-transfer doon sa pagtataniman ko. Ayun, ako lang po ngayon mag-isa at si mama po ay nasa huli kasi susunod na lang po daw siya. At may dala po siyang mga kambing. Nandito na po ako sa bahay kubo na ginawa ko dati noong nagbablog pa ako at ina-upload ko sa Facebook. May dala din po pala ako na mais at i-testing ko po ito na itanim. Ito po, mais po ito. Tingnan po natin. Sa pagtatanim po pala ng mais ay hindi na siya pinupunla, diretso na po siya sa lupa at magbibigay lang tayo ng distansya ng mga 1 meter. Ganyan po. Ito po ang klase ng mais, puti na mais, at medyo pula po siya kasi may medisina po na nakalagay para po hindi siya kainin ng mga daga at mga manok or ano pang mga insekto. So pupuntahan na po natin yung pichay kung ano na po ang resulta, dahil nga po ay 3 weeks na po na nakapunla dyan at maganda naman yung panahon. May ulan, sakto lang naman yung init. Ito yung nilinisan ko ng kakao, may hinog na. Ito, hinog na po ito, medyo madilaw na, may yellow green na po. Ito, hinog na. Ayun, pupuntahan lang po natin doon yung pichay. May tinanim ako dito na marang, kaso namatay, patay siya. Oh, may mga hinog na rin na kakao dito. Ito, hinog na ito. Puntahan po natin ang pichay. Ito po. Oh, malaki-laki na. Pwede na po ito, pero medyo kulang pa. Ito po. Uy, parang kinain ng mga uod. Siguro mga next week pwede na itong ilipat siguro, kasi parang dito po ay malaki-laki na. Doon medyo, kasi nagkukumpul-kumpul sila, kaya siguro maliliit pa doon. Dito malaki na, pwede na siguro ito. Ay, kulang pa ito ng mga 2 araw or 3 araw po bago pa ito mailipat. Medyo alanganin pa pong i-transfer yung pichay, kaya siguro ang gagawin ko na lang po ngayon ay maglilinis na lang doon sa area na pagtatransferan noong pichay, at siguro itong mais ay itatanim ko na lang para po may gagawin ako ngayong araw na ito at hindi po masayang aking pagpunta dito. Pupuntahan po natin yung area ng pagtataniman o pagtatransfera ng pichay. Doon lang po, malinis na. Mangustin po ito. Pinutol po kasi ito dati, kaya siguro matagal na munga. Sarapan naman ng mangustin. May mga maliliit na kakao. Saging o may puso. Puso ng saging.
Dito tayo dadaan. Medyo masukal na dito ah. Ito yung nilinisan namin ng mag-asawa. Oh, lumalabas na yung mga bulaklak niya. Ayan po. Ito. Maganda po kasi itong kakao pag lilinisan mo, tatanggalan mo siya ng mga excess na mga sanga. Mamumulaklak po siya. So ang gagawin ko po ngayon ay lilinisin ko na lang po ito. Yan. Itatambak ko siya dyan o kahit saan po siya itambak para po susunugin ko na lang. Ayan, kasi po mga 3 araw pwede na yung i-transfer dito para diretso na siya tanim. Ganun na lang pong gagawin ko ngayon. Magpapasalamat lang po ako sa inyong lahat mga kababayan dahil po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking munting channel at hindi niyo po ako pinabayaan sa aking daily vlog. At kayo po ay patuloy na nakasubaybay kahit saan mang sulok po kayo ng mundo ngayon. Ingat po kayo palagi kung saan man kayo ngayon. Maraming salamat po talaga sa inyo. Ayan po, ready na siya para taniman. Ang hinihintay ko na lang ay yung tamang laki ng pichay na pinunla ko. Tapos dito naman sa area ay okay na po. Pwedeng pwede ng taniman. Sakto-sakto po, saktong-sakto po ito. Dadapa po yan. Tapos magiging ganyan. Yang nilagay ko dyan, yan. Ayan. Dadapa pa yan. Tulad nito. Yun. Dumapa siya. Pupuntahan po natin si mama. At ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga tinanim niya. Mga tanim niya na sibuyas. Sa amin sibuyas dahon po ito. Sibuyas, ayan po, ito po mga sibuyas pang sahog. Ayan, ito po yung manihan nung hinarvest namin dati nung nakaraan. Tapos itong mga lugbati, ito po mga lugbati, may pula tsaka green. Yan po, lugbati na yan, tanim niya. May mga hinog po na kakao. I-harvest ko ito 3 days bago ako babalik dito. Baka mabubulok. Ito po, hinog na yan. Hinog na rin ito. Tapos yun, hinog na rin. Meron pa doon, ikutin ko lang po. Pero konti lang ito.
Mga tira-tira noong nag-harvest kami ng asawa ko dito. Akala ko ay mga ilang piraso lang yung makukuha ko. Mga 5-6. Marami din pala. Nasa mga 3 kilo siguro to pag nabiak na. Uy, luya. May nakuha si mama na luya pang sahog. Pang sahog na. Panakot sa mga Panakot daw sa mga daga. gulay. Panakot kasi sa amin itong sahog. Tawag sa sahog. Sa Tagalog ay sahog. Sa Bisaya naman ito ay panakot. Ito nang nakuha yung kanina biniak. Ito na ang kanyang resulta. May luya pa na nakuha si mama. Marami po daw dyan. Kukunin ko yung saging. Basta maraming Ayan. blessing. Basta maraming blessing. Maraming dala pag uwi. May langka at gagataan namin yan pag uwi sa bahay. Ulam na yan. Ay, mahinog pa. Hindi ko nakita to kanina. Ayan po at nakuha ko na ang saging. Ito. Pahihinugin na lang ito. Itong saging po na ito ay latundan. Or tundan po ito. Sa amin. Tundan. Ito ang paborito kong saging kasi matamis. Dati po ay nagbibenta kami ng saging. Nasa mga 100 kilos po ang nakukuha naming saging na ganito. Tundan kung tawagin sa amin. Tapos po kami ni Mang Eli saka ni Bibi Tim Ralph, kami po ang naghahakot papuntang kalsada kasi siguro nasa mga 500 meters 500 meters ang layo mula sa taniman namin ng saging papunta doon sa kalsada, at doon naman po kinukuha ng mga buyer, dinideliver naman po sa kung saan, pero kadalasan po ay Maynila talaga ang kumukuha. Sinasakay po ng barko papuntang Manila, kaya malaking tulong po sa amin ang saging na ganito dati, kasi nung una po ay ang kilo lang po ng saging ay 8 pesos. 8 piso po kada kilo. Pero noon po ay malaking tulong na yung 8 piso kada kilo sa amin. Kasi nasusurvive naman po ang pang-araw-araw sa tulong po ng ating Panginoon na binibigyan ng blessing araw-araw. Dati po ay naalala ko kapag po naghakot kami ni PB Tim Ralph, mga 25 kilos yung sa akin, sa kanya nasa mga kalahati lang ng sako ng 25. Ngayon po pagdating doon sa taas
biglang napansin ko na lumiliit yung karga niya. Yun pala ang ginagawa niya, tinatago niya yung iba doon sa mga damo-damo. Tapos pagdadaan kami doon mga 5 araw, hinog na. Yun yung ginagawa niya dati. Loko talaga to si PBT Maral. Dati pa po yan. May nakuha pa po pala si mama na talbos ng gabi. Masarap po ito sa paksiw at lagyan ng isda. Angus. Ito naman po daw ay gata na may halong munggos or munggo. Munggos po kasi sa amin sa Bisaya. May S. At ito ay paksiw na may isda. So ayan po at pauwi na po kami ni mama. Andyan po si mama. Yan si mama. At hanggang dito na lang po muna ang ating video para ngayong araw po na ito. At maraming salamat po sa inyong suporta sa pag-subscribe, sa pag-view sa aking mga video. At hanggang sa susunod po na vlog. Ingat po kayo palagi at God bless. Ma. God bless. Bye.